rejected. Ayoko na. Ayun na nga mga kababayan, dito na natatapusin ang ating reaction video. Pambihira ko. Alam ni PRRD, alam mo niya lahat yan. Alam niya na ika nga nanunostra na niya kung ano mangyayari dyan sa apila na yan para sa kanyang interim release. Walang nangyari. Always, maraming salamat to na hindi ho tayo ika nga sobrang lungkot ho ng ating nararamdaman ngayong mga oras na to dahil ang dami yung umaasa na sa mga kababayan natin taga-suporta ni Tatay Digong na kahit hindi man lang sana sa Davao siya magpasko sa ibang bansa pero yung tipong malayang makabisita sa kanya yung kanyang mga mahal sa buhay, hindi kailangan ng oras kung kailan siya gustong bisitahin. Yung mga tipong ganun, kahit ganun na lang Yun na lang hinihingi natin dyan sa ICC na yun. Wag na sa Davao. Yung malaya na lang siyang bisitahin ng kanyang mga mahal sa buhay, yun na lang ho. Pero hindi pa rin pinagbigyan. Maraming salamat ho. Mahal natin Pilip. Ma'am. Here in Holland, this country, the international human rights is in this country. Our president is old. Na tayo magbibigay ng lakas. Okay? Tayo magbibigay lakas. Please release! Let him go! You can't just sit down lying doing nothing. Still continue the fight. And if all our supporters are still with us, this is not the end. It's still just a part of it. This is still the continuation of a fight to bring him home. To tell me that the deep love, respect, I don't see what they don't see. He's 80 years old. He's got maybe 5, 7 years. I think it's better he should spend those time with his family. This decision from the ICC, did you have any? Of course not. I hope that the ICC court feeds into this their humanitarian side, sees that the person is no longer a threat or a flight risk or anything. That's all. I'm not really into politics, but of course I'm in standing for a former president, Rodrigo Roa Duterte, because he has done a lot of things in our country on his journey as a president. And of course, we're human, and he's already 80 years old, so it's just sad I feel about that this path right now, the total darkness of his soul is really hard also, especially to the people of Davao. We expect it to be positive, so have a better future for the Philippines, but I think the Philippines is right now doomed of what happened. We expected more. Sabi ng mga kakampuit at ng mga terorista makakaliwa, umiiyak daw kaming mga DDS dahil hindi napagbigyan ng interim release ni Pangulong Duterte. Tama kayo dyan, umiiyak kami. Alam mo kung bakit? Ito ang the best president. Ito ang presidente na inalay ang kanyang buhay para maging mapayapa ang ating buhay. Ito ang presidente na nagtanggal ng mga adik at ng mga tulak sa karsada. At dahil dyan, naging peaceful ang ating bansa. Pero kayo, nagdidiwang kayo ngayon dahil talamak na naman ng droga sa kalsada. At dahil dyan, kumikita kayo dahil alam namin tulak kayo ng droga sa Pilipinas. Yan ba gusto ninyo? Maging narco state ulit tayo? Paano pa ngayon yung susunod na Pangulo nagganahan kung ganito ang mangyayari sa presidenteng makikipaglaban sa mga krimen? Tuwa pa atong mayor dito, atong palagpagan atong mayor nga bisag wala siya dire. Makita sa tibuok Pilipinas nga ang Davaoenyo dili mapugnan o padayon nga moabante.
sultihan ta mo. Sultihan ta mo. Basta hantod sa nagkahiusat ang tanan, di yun ta matumba. Alright, yun po mga kababayan, no? Nasaktan man tayo, umiyak man tayo, pero andito pa rin tayo. Bakit? Dahil tayo ay hindi plastic, hindi po tayo mga bayaran. Alam natin na there will be a day of reckoning dito sa mga hinayupak na gumawa dito kay Tatay Digong. In the first place, kasalanan po ito ni Bongbong Marcos. Alam po ng lahat na ay talagang kasalanan niya itong pagdala kay Tatay Digong doon sa ICC. Voluntary nilang dinala doon. Wala namang kasalanan itong ICC. Ito lang talaga. Si Bongbong Bangag at si Romualdez, kitang-kita naman sa mga previous report na kayo ang kung nag-cater sa mga tao ng ICC dito sa Pilipinas, pinag-hotel ninyo, pinapakain nyo doon, at ginastusan ninyo ng bilyones. So, mukhang expected na ganito ang mangyayari, na ganito ang desisyon ng ICC. Alam natin na kuntsabahan din kayo dyan ng ICC, di ba? Alright, hanggang dito lang tayo, pero again, hindi pa rin tayo matitinaw mga kababayan. Ipakita pa rin natin ang ating lakas. Ang pwersa natin na hindi tayo nantitinag dito sa mga hinayupak, mga galawan ng mga plastic ng mga politiko tulad ng Bongbong Bangag. Kailangan siguro sa pilitan drug test yung hinayupak.